Ganitong ulam nga po pala mga idol yung isa sa hinahanap-hanap ko dito sa probinsya ng Northern Samar. Tinatawag itong isdang pakol dito sa aming lugar. Bago nga pala tayo makapagluto mga idol, tara samahan nyo muna nga ulit ako doon sa aming munting harden. Pupuntahan kasi natin mga idol si tatay kasi may bibili nga po pala sa amin ng kamote. Ayaw pa nga sana namin magpabili kasi malilit na nga ito. Ang kaso ay meron talagang nagpupumilit na bumili. Kaha-harvest pa lang kasi namin mga idol ng 6 na sako noong nakaraang buwan kaya malilit na nga yung natira. Pero nakakapagtaka talaga mga idol kasi kahit ilang sako na yung aming na-harvest ay meron pa rin kaming nakukuha. Kahit papaano talaga mga idol ay nakakatulong talaga ito sa amin sa pang-araw-araw. Nakakabili kami ng pang-ulam at mga pangangailangan sa kusina. Yung mga maliliit nga po pala nito na hindi na pwedeng pantinda ay nilaga ko na lang. Sayang naman kasi mga idol kung ipapakain lang natin ito sa manok o sa baboy. Naisip ko kasing maglaga na lang ng kamote kasi meron pa akong natirang pinaksiw na bagay nga dito sa kamote. O diba mga idol, napakasimple lang ng mga pagkain sa probinsya pero talaga namang napakasarap. Medyo matigas nga po pala mga idol kapag binabalatan mo nga itong isdang pakol. Kaya yung bonsong kapatid na lang namin mga idol yung inutusan ko nga sa pagbabalat nito. Sa inyo pong lugar mga idol, ano po bang tawag nyo sa isdang ito? Maliban sa adobo sa gata ay masarap din ito mga idol kapag iniihaw. Pagkatapos mabalatan mga idol ay hinugasan ko na nga ito bago hati-hatiin. Tinanggalan ko muna siya ng mga lamang loob para mas maging malinis. Bawat isang pirasong isda nga po pala mga idol ay dinivide ko nga ito sa 3 para naman kahit papaano ay magkasya nga kami. Pagkatapos mahugasan ng maayos mga idol ay inalagay ko na nga ito sa kawali. Pinagsama-sama ko lang naman dito mga idol ito mga lamang loob. Pati itong siling green, bawang at saka itong paminta. Naglagay na rin ako dito mga idol ng dahon ng laurel at saka kunting magic sarap. At para mas maging masarap nga kaya naman naglagay na rin ako dito ng kunting suka at saka itong toyo. At syempre hindi mawawala sa akin ang maglagay nga ng kunting asukal para mabalansi yung lasa. Bago ko nga pala may isa lang ito mga idol ay gumawa nga po pala si nanay ng pamaypay na gagamitin natin sa kalangdi kahoy. At habang nakasala nga po pala ito mga idol ay kumuha nga po pala ako ng isang pirasong nyug na gagamitin natin sa paggata. At nang binuksan ko nga yung aking niluluto mga idol ay naging ganito na nga yung kanyang itsura. Maghihintay pa rin tayo ng ilang minuto bago nga tuloy ang bumaba ang sabaw. Di pa nga namin nakakain ng aming ulam pero may dumating na namang isda dala ng kapatid ko. Bigay daw ito sa kanya kanina. O diba mga idol kapag madiskarte ka lang talaga sa probinsya magkakaroon ka talaga ng libreng ulam. At sa wakas dahil bumaba na nga ng tuluyan ng sabaw kaya naman ilalagay na nga natin itong gata. So ayan, grabe mga idol, napakabango. Amoy pa lang at sabaw siguradong ulam na. Hanggang dito na lamang po mga idol ang video natin. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At siyempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po sa inyo mga idol. Bukas ulit, salamat. Kain tayo mga idol. Itong nilagang kamote at saka itong pinaksiw. Masarap i-partner mga idol itong kamote at saka itong pinaksiw. O diba? Sampa kayo. Manamis-tamis yung pinaksiw mga idol. Maganda yung pagkakapaksiw, maasim mga idol. Yung sukang tuba ang ginamit.